Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible study. Dito po sa Romans, chapter 15 na po tayo. Verse 1 hanggang 6 lang. 15, Romans 15, 1 to 6. Nagpapatuloy pa rin po si Pablo dun sa kanyang discussion dun sa freedom sa mga patungkol doon sa kung paano mamumuhay yung mga malalaki sa pananampalataya together with those believers na mahihina pa sa kanilang pananampalataya. At alam natin na doon po sa 14, ganun din, katulad din ng tinatalakay niya dito sa 15, na yun yung pinagmumulan nung argument ni Pablo, na yung mga malalakas sa pananampalataya, sila yung hindi na sila, naniniwala sila na yung kaligtasang tinanggap nila sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos ay wala nang bearing doon yung kautusan ni Moises, pagsunod sa kautusan sa mga bagay na nakapaloob doon sa kautusan na bawal ito, huwag itong gawin, ito ay huwag kainin, o kaya naman ay kinakailangan sa ganitong araw ay mag-celebrate ka, kinakailangan ay ito yung ipagdiwang mo lamang itong araw na ito sapagkat itong araw na ito, petsa na ito ay mahalaga. So hindi na saklaw yung mga strong in faith sa ganung mga pagbabawal sa ganung kautusan. Samantalang yung pong mga mahihina pa sa pananampalataya, sila po ay hindi pa sila makamove on doon sa mga bagay na yon. Sila yung mga, sabi ko nga nakaraan, sila yung mga Jewish converts na naniniwala po sila na mayroon pa rin kinalaman talaga yung kautusan ni Moises sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Although sila po ay naniniwala na doon sa pagkaligtas sa kanila sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo, pero hindi pa rin sila makawala doon sa paniniwala na kinakailangan pa rin huwag silang kumain ng mga bagay, mga certain foods, kailangan ganito gagawin nila itong bagay na ito. So kapag nakikita nila yung mga malalakas sa pananampalataya na gumagawa ng mga ganung bagay, na hindi gumagawa ng mga ganung bagay o gumagawa ng mga bagay na pinagbabawal doon sa kautusan ni Moises, sila po ay natitisod, no? Nanghihina sila sa kanilang pananampalataya at inuhusgahan naman sila, o sila naman ay nahamak ng mga malalago sa pananampalataya, no? Kaya ang sabi ni Pablo ay pakitunguhan ninyo yung mga mahina pa sa pananampalataya. Kung paano makikitungo ang mga malalakas sa pananampalataya doon sa mga mahihina sa pananampalataya, ito yung nais ni Pablo na bigyan ng diin sa huling mga kabanata ng Romans na ito. Mapapansin po natin parehas yung introduction ni Pablo dito sa, although wala naman talaga mga chapters ang Bible sa original na text. Sabi po niya doon sa verse 1, tayo malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina. Ganon din dito sa chapter 14 sa verse 1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang pananampalataya. Laging ang concern po ni Pablo dito yung mga mahihina, no? Kasi nais niya na sila po ay mag-grow sa pananampalataya at sila po ay maging bilong talaga doon sa mga malalago na sa pananampalataya. Kaya ang kanyang tagubilin, ang utos mismo ni Pablo, kayo ng mga malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mahihina. Doon po sa ibang sa English ay bear one another's burden, no? O yung failing ng kapatid sa Panginoon. Kapag nahulog sa pagkakasala o kaya natitisod ang iyong kapatid sa pananampalataya, kailangan na ikaw ay magkaroon ng puso na siya ay palakasin. Yung bearing doon po ay i-lift up sa pananampalataya. Kaya sabi po diyan ay
Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin natin sa verse 2 na sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. So, yung sinasabi ni Pablo. Ano man yung atin pong mga paniniwala, yung conviction bilang Kristiyano, dahil tayo po ay mayroong Christian liberty, ganun pa man ay sikapin natin. Kumbaga, nais si Pablo sabihin na yung love ang magbigay ng restriction doon sa Christian liberty natin. Hindi porket ikaw ay malaya na, alam mo sa sarili mo na wala kang conviction, hindi inuusig ang budhin mo doon sa iyong ginagawa, as long as ito ay tumutukoy doon sa mga gray matter sa Bible. Hindi porket hindi ka inuusig ng budhin mo, go ka lang ng go sa iyong nais gawin, to the extent na yung palang kapatid mo sa pananampalataya ay na-open na. So, hindi yung love. Sabi ni Pablo, kaya napakahalaga po na yung ating pagiging Kristiyano ay motivated ng pag-ibig sa ating kapatid. Sapagkat kapag motivated ng pag-ibig yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, ay hindi natin, lagi natin i-consider yung kanyang buhay. Yung buhay ng ating kapatid kay Kristo. Ano ba yung kanyang magiging reaction sa aking gagawin? Ako ba ay nagiging kalakasan sa kanya bilang mananampalataya? Yun yung idea ni Pablo. At ang nais ni Pablo na maging modelo ng mga Kristiyano, of course, ay si Christ. Sabi po doon sa verse 3, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasulat. Ako ang binagsakan ng mga pag-ulipusta na sa iyo pinapatama. Parang kinukot po dito ni Paul yung sa Psalms 69, I think, verse 9, na nalipusta. Mayroong binabanggit po doon sa natin. Awit 69 po. Yun. Sabi dito, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Alang-alang sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ay kailangan nating tiisin, kailangan nating mag-sacrifice bilang mga mananampalataya. At sabi ni Pablo, anumang nasusulat sa kasulatan dito sa verse 4, noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ginamit ni Pablo ang authority yung banal na kasulatan. I think he's referring sa Old Testament pa. Na ito ay para ayon kay Pablo, napakahalaga na ito yung batayan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tandaan natin, ayon kay Pablo, na yung mga nasulat ay hindi natin pwedeng baliwalain yung tinuturo nito sa atin bilang mananampalataya. Kundi ito ay dapat nating sundin, dapat nating panghawakan sapagkat ito ay sinulat, sabi ni Pablo, para sa ikatututo natin. Para tayo ay magkaroon po ng batayan sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Batayan kung paano natin ipamumuhay yung ating pagiging Kristiyano, batayan kung paano natin pakikitunguhan yung ating kapwa mananampalataya. Sabi nga ni Pablo ay sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan. Ito ang salita ng Diyos, of course, yung scripture ay instrumento ng Diyos para ito ay magdulot ng kalakasan. Magamit natin upang mapalakas tayo at mabigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat sa kabila ng kahit na yung iyong kapatid sa Panginoon ay matitiso rin, lagi siyang natitiso. Sa pag-asa ng salita ng Diyos na alam natin na sa tulong ng Banal na Espiritu ay kapag siya po ay ating kinalinga at pinakisamahan, alam natin na siya ay mag-grow. Sabi dito sa verse 7, kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. So, again, si Christ talaga yung model po na binabanggit ni Pablo. Ibig lang yan sabihin, kung paano tayo ay tinanggap ni Kristo,
regardless of yung anumang intensity, yung level ng ating kasamaan, ng kasalanan, o anumang lahi natin, anumang kalagayan, anumang estado natin sa buhay, anumang lahi tayo tinanggap ng Panginoon, at yun ay upang at tayo ay maligtas, no? Hindi ng Panginoon tiningnan yung magiging benefit niya from us. Ang Diyos naman talaga ay hindi mag-benefit sa atin sapagkat siya ay hindi kulang, siya ay sapat. Ibig sabihin lang nito ay kung paanong tayo tinanggap ni Christ, ganun din natin tanggapin natin, kapatid. Yung sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, tanggapin din ninyo sila ng walang pag-alinlangan. Maging yung kahinaan nila ay matutunan ninyong tanggapin. Alam natin na si Christ, nung siya po ay nagkatawang tao, nung siya po ay mamuhay bilang tao upang sundin ang kalooban ng Ama, ito po ay ginawa niya para sa kalooban ng Diyos, para sa kalwalhatian ng Ama, at ganun din para sa atin, upang tayo ay na mga mahirap sa espiritu ay maging mayaman. Si Christ ay nagpakaduka siya. At ang katibayan ng kanyang pagiging dukha, hindi literal na pagiging dukha, kundi yung doon sa Filipos chapter 2, mula sa verse 5, na siya po ay, bagaman siya ay Diyos, siya ay hindi niya inaring siya ay isang Diyos. Yung kanyang katayuan bilang Diyos, siya ay nagkatawang tao at nakipanahan sa atin bilang alipin. Yun ang ibig sabihin ng pagiging dukha ni Christ, upang tayo ay magkamit ng biyaya ng Diyos, ng kasaganaan ng kagandahang loob ng Diyos, yung kaligtasan, no? Kaya ang pag pinag-usapan po yung salvation, tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Mayroon mang mahina sa pananampalataya o mayroong malakas, hindi natin pwedeng ituring ang sarili natin na tinitingnan natin, halimbawa na tayo ay malakas sa pananampalataya sa kapatid natin, mamalitin na natin siya. Sabihin na natin na wala na siyang pag-asa. Isipin na natin na wala na siyang pag-asa mag-grow at tayo ay mas banal sa kanya. Hindi ganun. Kung tayo ay nakakaalam, mas alam natin sa sarili natin, na mas nalalaman natin kung ano yung mabuti, sikapin natin na ipaunawa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tandaan po natin na ang gospel ni Christ, ito po ay gospel ng self-denial, hindi para sa ating sarili. Hindi rin natin pwedeng sabihin bilang mga Kristiyano na Kristiyano na tayo, okay lang na matisod ka sa akin, ito ako parang ganun. May mga ganun pong Kristiyano. Ito yung aking pagkatao. Well, sabi ng Bible, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Yes, bumabalik po yung lamang pagkatao natin. Andyan talaga yan. Pero kung dahil tayo po ay pinananahanan ng Holy Spirit, ay nakikita yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kaya yun po yung nagiging daan ng pagbabago sa atin, sa personality natin. At bilang Kristiyano, natututo tayo na i-deny yung ating sarili. At may sarili na i-deny kung sino tayo personally, no? Kundi yung mga bagay na hindi makakatulong sa paglago ng ating kapwa mananampalataya, ay dapat na ito ay sacrifice natin. Maging sacrificial po yung pagiging Kristiyano, alang-alang sa ating kapatid kay Kristo. So ang pinag-uusapan lagi dito, yun pong mga gray matter, so yung gray area ng scripture. Kung hindi sinasabi ng Bible na ito ay kasalanan, of course, ang dapat pairalin po natin yung ating Christian liberty at yung ating pong budhi. Kung ano yung sinasabi ng budhi, kung sinasabi na ng budhi mo na bawal ka umawit ng mga secular song, at yung isa naman okay lang umawit ng secular song. So yung iba depende sa kultura lagi, no?
Yung pag-inom, katulad po dito sa atin. Naalala ko nung nagkaroon ng counseling seminar po kami sa Cavite. Sa Amerika, sabi po ni Dr. Tyson, okay lang yung nagiinom, nakikita ng iba. Sa Christian, no? Occasional. Pero dito kasi sa atin po, yung pag-inom ay ginawang araw-araw. No? At sabi ko nga, makikita mo yung mga nagtatrabaho sa hapon, pag urong nila sa hapon, makikita mo sa kanto, tinatawag niyo yung kabarkada niya, mag-iinuman sila doon. So, imagine mo na ikaw ay isang Kristiyano, tapos dito sa atin, sa kultura natin, tapos napadaan ka doon, tapos inaya ka magtagay nung parehin mo, di ba? Kasi dito sa atin, magtipon-tipon lang yung mga magkakilala, nag-iinuman na agad. Parang yun yung kultura dito. At, yun talaga yung kultura sa atin na kapag ka ikaw ay born again, ikaw hindi nag-iinom. Banal ka sa kanila yun, ang pagkakilala ng mga tao. Kaya nga magugulat sila pagka, born again ba yan? Ba't mag-iinom yan? Kaya, sa atin po. Dito sa Pilipinas, ganun ang kultura natin. Kasi ang mag-iinom sa atin talagang walwalan po. Walwalan talaga. Yung iba magdamag. At hindi nakakabuti kapag lasing na talaga ang isang tao. Hindi magandang tingnan. Nakakababa ng pagkatao. Imagine mo na ang isang kapatid kay Kristo ay nakita na siya po ay lasing na, no? At nakita ng isang kapatid na bago pa lang sa pananampalataya. Wow, si kapatid nandun, gumagapang na sa kalasing. So, nakakalugod kaya yun magdudulot kaya ito, magiging daan ka kaya para ang iyong kapatid kay Kristo ay mag-grow or matitisod lamang. Kaya yung mga bagay na gano'n ay dapat isinasaalangan bilang mga mananampalataya. Yun po sa atin din, sa personality natin, minsan mayroong kapatid na sensitive, hindi pa siya nag-grow talaga sa kanyang pananampalataya. Ang born again dapat ganyan. Meron siya talagang mga standard sa sarili niya. So, dapat pag born again ka, ganyan ka. Dapat hindi ang born again hindi nakasimangot, yung mga ganun. O kaya ang born again dapat mamansin, dapat laging on time, may mga ganun may mga ganung mga Christian, no? Dapat kung ano yung pinag-usapang oras, ganun, may mga ganyan doon sa amin may ganyan sabihin, late kayo. Dapat ang Christian on time sa worship Sunday. Tapos siya naman pala nalilate din. So minsan bumabalik din yung nagiging boomerang yung mga sabi natin. Kaya yun lang, bilang mga mananampalataya, bilang Christian, tandaan po natin na yung gospel ni Christ ay gospel ng binayad ng ating sarili. Kung alam natin at yung ating freedom, yung liberty natin as Christian, dapat ito ay laging restricted ng pag-ibig natin sa kapatid, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong exercise yung freedom mo bilang Kristiyano. May mga pagkakataon na kailangan mo itong sansalain o pigilin upang sa ganun ay maipadama mo yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. At nang sa ganun ay maranasan talaga ng iglesia yung unity at saka yung pag-ibig. Kasi yun talaga ang main goal natin bilang Kristiyano. Hindi na tayo yung sarili natin, kundi si Kristo na, sabi ni Pablo. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. At siya na dapat yung mag-ari sa atin, magiging image ni Christ. Nakikita sa atin po yun. Nag-grow tayo sa grace at sa knowledge, sa wisdom ng Panginoon. Okay? So, yun po yung dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano.